Nais ko lang malaman ang opinion mo tungkol sa divorce. Sana magawan mo ito ng topic according to the Bible. Maraming salamat po. Alam nyo, isa ito sa mga pinakasensitibo at madalas itanong na usapin sa simbahan. Maaari bang mag-asawa muli ang isang taong hiwalay o divorce na? May nagsasabing bawal kahit kailan. May nagsasabing pwede basta masaya. At may nagsasabing wala na tayong pakialam dahil tapos na ang nakaraan. Kaya, mahalagang itanong natin ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Una sa lahat, malinaw sa Biblia na ang kasal ay plano ng Diyos, tipan, hindi kontrata, at panghabang buhay. Ang disenyo ng Diyos ay ang isang lalaki at ang isang babae, isang laman, habang buhay na pagsasama. Kaya, sa simula pa lang, hindi talaga disenyo ng Diyos ang paghihiwalay. Pero, kung hindi disenyo ng Diyos ang hiwalayan, bakit ito nangyayari? Ang sagot ng Biblia ay malinaw. Una, dahil sa kasalanan ng tao. Pangalawa, dahil sa katigasan ng puso. Pangatlo, dahil sa sirang relasyon. May mga relasyon na nasira dahil sa pagtataksil, pag-aabuso, kawalan ng pananagutan at paglayo sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na tama ang hiwalayan. Pero, ipinapakita nito na nabubuhay tayo sa isang sirang mundo. Ano ang sabi ni Jesus tungkol sa divorce? Napakalinaw na turo ni Jesus. Ang paghihiwalay ay hindi orihinal na plano ng Diyos. Ito ay pinahihintulutan dahil sa katigasan ng puso. Ibig sabihin, hindi ito ideal, hindi ito ipinagdiriwang, pero kinikilala ng Diyos ang realidad ng kasalanan at sakit. May mga sitwasyon na direktang tinutukoy ng Biblia kung saan nasisira ang kasal. Dalawa lang ang madalas binabanggit sa kasulatan. Una, pagtataksil sa asawa. Ang pagtataksil ay direktang sumisira sa tipan ng kasal. Ito ay paglabag sa tiwala at pangako. Pangalawa, pag-aabandona o tuluyang pagtalikod. Kapag iniwan ng asawa ang relasyon at ayaw nang bumalik, kinikilala ng Biblia na may basag na tipan. Hindi nito sinasabing madali lang maghiwalay, pero sinasabi nito may mga trahedyang kinikilala ng Diyos. Ngayon, ang malaking tanong, kung hiwalay na, pwede bang mag-asawa ulit? Ang sagot ng Biblia ay hindi simpleng oo o hindi. Ito ay depende sa dahilan, sa kalagayan at sa puso ng tao. May tatlong mahalagang prinsipyo na dapat natin tandaan. Una, hindi biro ang kasal. Ang pag-aasawa muli ay hindi solusyon sa sakit ng nakaraan. Ito ay bagong tipan na dapat pumasok ng may takot sa Diyos. Pangalawa, may responsibilidad ang konsensya. Hindi lahat ng hiwalay ay pare-pareho ang sitwasyon. May inabandona, inabuso, niloko, o kusang umalis, at may pananagutan ang bawat isa sa harap ng Diyos. Pangatlo, may biyaya ang Diyos para sa mga nagsisisi. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at Diyos ng biyaya. Hindi niya tinatanggal ang kabanalan ng kasal, pero hindi rin niya ikinukulong ang taong nagsisisi sa habang buhay na kahihiyan. Isipin nyo, ang isang salamin, kapag nabasag, hindi na ito babalik sa dati. May bakas na ng pagkabasag. Pero, pwede pa rin itong ayusin, palitan, gamitin ng mas maingat. Ganito ang kasal na nasira. Hindi ito ipinagdidiwang, pero hindi rin tinatapon ng Diyos ang tao. Mahalagang tanda nito ng simbahan. Hindi tayo hukom, kundi tagapangalaga. Hindi tayo bato, kundi kamay ng paggaling. At hindi tayo magkukondone ng kasalanan, pero hindi rin tayo magtataboy ng sugatan. Ang katotohanan ay dapat ihayag, pero kasama ang pag-ibig. Kaya, ang tanong na maaari bang mag-asawa muli ang divorce? Ang sagot ng Biblia ay ito. Ang kasal ay banal at hindi basta-basta. Ang hiwalayan ay bunga ng kasalanan at sirang mundo. May mga sitwasyon na kinikilala ng Diyos ang pagkasira ng tipan, at sa gitna ng lahat ng ito, may biyaya ang Diyos para sa nagsisisi at sumusunod. Ang tanong sa huli ay hindi lang pwede ba, dahil ang Diyos ay hindi lang interesado sa status ng relasyon, kundi sa katapatan ng puso.